Welcome back po sa Panahon TV. Ngayon naman, makakasama po natin ang isang pag-asa weather forecaster na si Miss Glyza Escollar para sagutin ang ilang katanungan natin kaugnay sa lagay ng panahon. Good morning, Miss Escollar. Good morning sa iyo, Jessie, at good morning sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Miss Escollar, unahin na po muna natin itong low pressure area na binabantayan natin. Ano na po ba ang pinakahuling datos kaugnay dito? At sa pagpasok po ba nito, ito na yung pangalawang bagyo ngayong buwan ng Agosto. Update muna sa low pressure area gaya ng iyong nabanggit, Jessie. Ito ay huling namataan sa layong 1,850 kilometers silangan po yan ng Luzon. Bagamat ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes po ng madaling araw, mahina po o mababa ang posibilidad nito na maging isang ganap na bagyo dahil ang vertical wind shear niya po ay napakahina o napakalakas para po mag-develop po para maging isang tropical depression. So ibig sabihin po niyan, although papasok po ito ay hindi po ito inaasang magiging isang ganap na bagyo sa ngayon. So isang magandang balita nga yan ngayong umaga dahil itong sama ng panahon na binabantayan natin sa labas ng area of responsibility natin ay posibleng ang pumasok by Friday morning. No? At inaasahan nga na hindi ito o mababa ang chance na ma-develop ito sa pagiging bagyo. Mrs. Escollar, ngayong buwan nga po ng Agosto ay meron pa tayong tatlong bagyo na inaasahan na posibleng makaapekto sa bansa. Para po sa mas malawak na kaalaman ng mga manonood natin, paano nga ba nabubuo ang isang bagyo? Actually, ang isang bagyo ay maraming factors po na nakakaapekto. Unang-una po dyan, ang sea surface temperature na tinatawag. Ang sea surface temperature, ibig sabihin na ang temperatura po ng dagat ay kailangang nasa 26.5 degrees Celsius and above. At kailangan po from the surface at yung depth na 50 meters ay kailangan nasa 26.5 degrees Celsius. Ang nangyayari po dyan, ang hangin po na nasa surface po o yung hangin na nasa ibabaw po ay pag mainit po ang dagat, ito po ay nag-evaporate at pagkatapos po pag ito ay umakyat ay ito ay nagko-condense into convective clouds. At pagkatapos po niyan, umiikot po ito gamit po yung Coriolis force na tinatawag na available po pag nasa 5 degrees latitude po ng equator po ang nasabing weather system. At masusustain po niya yan pag ang vertical wind shear o yung kaibahan ng hangin from the surface and above ay napakahina po. At dahil po yan, tuloy-tuloy po ang pag-develop niya into tropical depression o tropical cyclone pag na-meet niya po ang mga nasabing factors na naka-flash po sa ating screen. So ayan po, naintindihan na nga natin yung mga factors na kailangan bago mabuo ang isang bagyo. Mrs. Escollar, ngayon nga po na madalas tayo o meron tayong inaasahan ng mga bagyo na posibleng pumasok sa bansa. At nagdudulot ito ng malaking pinsala hindi lamang sa ating mga properties, kundi na rin pati sa ating mga buhay. Meron din po bang benefits ang mga bagyo na ito? Meron, Jessie, meron tayong mga benepisyong natatanggap pag may dumadaang tropical cyclone. Unang-una, nalilinis nito ang ating atmosphere o yung ating environment pag may dumadaang bagyo. At pangalawa, napupunan nito yung tubig na kailangan ng dam na siya namang nagsusupply ng electricity o ng inuming binibigay po natin o dinidistribute po sa mga tao dito po sa malaking bahagi po ng ating bansa. At pangatlo po yan, nagkakaroon ng tubig yung mga sakahan na usually pong inaantay po ng ating mga kababayang magsasaka. So yan po mga kababayan, may benefits din pala itong mga bagyo dahil nagbibigay nga ito ng tubig sa mga dam natin kung saan nga kinukuha yung mga water supply natin lalo na po dito sa Metro Manila. No? Diyan natin kinukuha sa Angat Dam yung water supply natin. At syempre, importante rin po ang mga pag-ulan na idinudulot ng bagyo para po sa mga farmlands natin lalo na po sa mga magsasaka natin dahil nga yan po yung nagsisilbing dilig sa kanilang mga pananim. Mrs. Escollar, ngayon nga po medyo mahina ang ihip nitong hanging habagat. Ibig sabihin po ba tayo ay nasa monsoon break at ano po ba ang ibig sabihin o ano po ba ang dalang panahon ng isang monsoon break? Sa ngayon po, wala po tayo sa monsoon break. Nananatiling umiiral po ang habagat. Sa nakikita po natin ngayon, although may habagat po dito sa may Visayas at sa Luzon,
Generally po, nasa light to moderate yung hangin dito po sa Luzon at Visayas. Kaya ang na-generate lang po niyang pag-ulan ay mga localized thunderstorms. Samantala naman dito sa extreme northern Luzon, kasama po dyan ang Babuyan, Calayan at ilang bahagi po ng lalawigan po sa ating bansa ay nasa moderate to strong. Kaya ito po ang usually nakakaranas po ng mga paminsan-minsang pa rin mga pag-ulan. Samantala ang monsoon break naman, pag nagkaroon ng monsoon break, ibig sabihin ang southwest monsoon ay dito lamang sa West Philippine Sea at ang high pressure system ay umiiral po dito sa malaking bahagi naman ng ating bansa na siyang nagbibigay ng maalinsangang panahon sa halos buong bansa. So ayan, naintindihan nga natin na ngayon wala pa po tayo sa monsoon break dahil hanggang ngayon ay umiiral itong hanging habagat dito sa Visayas at Luzon, pero mas nararanasan po yung malakas na pag-iral nitong hanging habagat sa extreme northern Luzon. At nakakaranas lamang tayo ng monsoon break kapag may presence na po ng high pressure area sa bansa natin o nakakaapekto sa bansa natin. So lilinawin lang po natin ngayon, umiiral pa rin itong hanging habagat at wala pa po tayo sa monsoon break. Mrs. Collier, magandang panahon pa rin ba nga asahan natin sa mga susunod na oras base po sa nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? So ito naman po ang magiging lagay naman ng panahon sa loob ng 24 oras dahil apektado pa rin po ng habagat ang ilang bahagi po ng bansa bagamat nasa katamtaman hanggang sa malakas na hangin na ang nararanasan dito sa may extreme northern Luzon ay itong bahagi lang po ng Babuyan, Calayan at Batanes Group of Islands ang siyang makakaranas ng paminsan-minsang mga pag-ulan. Samantala dito sa Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng bansa ay inaasahang magiging maaliwalas ang panahon at mga localized thunderstorms lamang ang inaasahang mga pag-ulan, partikular po yan sa dakong hapon o gabi. At wala po tayong nakataas na gale warning kaya pwede po maghanap buhay yung ating mga kababayang mangingisda at pwede po silang pumalaot sa ngayon. Generally, fair weather po ang mararanasan natin sa mga susunod na oras. Kaya sa mga kababayan po natin, pwede po lumabas ng bahay. Huwag na lamang kalilimutan ang pagdadala ng payong para po yan sa mga pulupulong pag-ulan o pagkilat at pagkulog. Maraming salamat po, Ms. Escollar, at nakasama nga natin si Pag-asa weather forecaster Glyza Escollar. Samantala, silipin naman po natin ang ating naging extremes of temperatures. Ang maximum temperature po natin ay umabot po yan sa 32 degrees Celsius at nai-record po yan 1:50 ng hapon. Samantala, ang minimum temperature naman po natin ay nasa 25.5 degrees Celsius alas 6 ng umaga. At para naman po sa ating relative humidity, ang minimum humidity po natin ay nasa 68%, 1:50 ng hapon, habang ang maximum humidity natin ay umabot po yan sa 85% alas 6 ng umaga. At syempre po, ang Pag-asa ay regular na naglalabas ng farm weather forecast, kaya alamin po natin ang farm weather forecast mula sa Pag-asa. Dito po sa extreme northern Luzon, kayo po ay makakaranas ng occasional rains, kaya asahan po natin sa upland farms natin ang 18 to 25 degrees Celsius, habang ang lowland farms naman natin, kayo po ay merong 25 to 34 degrees Celsius. Para po sa inyong relative humidity, yan po ay nasa pagitan ng 70 to 98% at ang leaf wetness po natin ay aabot ng 4 hanggang 6 na oras. At para naman po sa natitirang bahagi pa ng bansa natin, kasama po ang Metro Manila, tayo po ay makakaranas ng fair weather conditions liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. Kaya po ang upland farm natin, tayo po ay merong 16 to 22 degrees Celsius, habang ang lowland farm naman natin ay merong 23 to 36 degrees Celsius. Para sa ating relative humidity, yan po ay nasa pagitan ng 68 to 98% at ang leaf wetness naman po natin ay magtatagal po yan hanggang 4 na oras. At yan po ang farm weather forecast mula sa Pag-asa. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan ang mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Para always updated sa lagay ng panahon, bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Maaari nyo rin kaming mapakinggan sa DWIC. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco, nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.